Sa isang patak ng tubig, nabuo ang ulan. Sa isang buhos ng ulan, nabuo ang baha. Sa isang kapirasong lupa, nabuo ang mundo. Sa isang hulma ng putik, nabuo ang tao. Parang ikaw. Sa isang ngiti mo, nabuo ang puso ko. Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-iibigan na naman ang inyong mapapakinggan at tiyak nakapupulutan mo ito ng aral. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, i-hit ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong upload. At pakilike na rin ang ating video. Salamat! Jacobo Villafuerte III, 29, son of the Jacobo Villafuerte Jr., who owns unforgivable businesses ranges from food production to trading. A sole heir of the empire, a real manifestation of born with a golden spoon. A sought-after bachelor, ruthless when it comes to business, and women ranges from the most controversial to the most praised women in the elite society. 6'5", well-built, and is now sitting in his Lamborghini watching a very petite woman in her kiddie wear. Sir, babalik na po ba tayo sa opisina? Si Arnel. I was brought back from the thought of that handful woman a while ago. Tinanguan ko si Arnel. It was a week since I fired my number 32nd secretary, and it was the first time seeing one fired secretary mustered all her strength to throw her cheap shoes at me. Well, if I were her, I will do the same, because having me as a boss requires a lot of patience, and you should be highly competent as well. Till then, I cannot find any suitable secretary, and right now, I really need one to accompany me on my meeting. Kaya nga, I was trying to convince that egoistic ex-secretary to rehire her, but the nerve. She has all the guts to talk back at me, as if I am just a nothing. But why her? I already asked that myself. Yeah, why her? I read her data file, and it was as blank as a blank canvas I bought when I was 10. Graduated a 2-year course and no works experience or whatsoever. Skills? Makes delicious coffee? Yeah, that one. She got me on that. But all in all, it was not impressive kung wala lang sigurong nag-backer nito ay baka hindi to tinanggap ng HR ng kumpanya ko. But why her? Well, I must admit, she's a kind of intriguing and a hell of a woman. Growing up, I was told to be superior at everything. Being part of the Alpha family, all eyes were on me. All are expectant for me to be the Jacobo Villafuerte III of the business world. So to fail is not even on my vocabulary. And with that, women from all races, elite or not, are dying to be in my circle. All are willing. A one-night stand or even dreamt on being married by me. But that mere secretary was the first woman to show no interest, even walk out in front of me. How dare she? Yeah, how dare she step on my ego? Hindi ko malaman kung bakit ko pinag-aaksaya ang panahong puntahan pa ang lugar kung saan nakatira yung tinanggal kong sekretarya. I can just order people to do that, but I must admit, it was all worthwhile. Matapang talaga siya at hindi siya apektado sa akin, which professionally necessary in my type of work. I don't need romantic drama. Seeing those women being crazy over me really are a waste of time, and I don't have the time to waste.
Maybe that was the reason why I want to rehire her. Order the HR department to find ways to convince Miss Avila to reconsider my offer. I'll double her pay with doubled overtime pay as well and additional benefits such as travel, clothing allowance, or even buy her a house. Just do it. Utos ko kay Arnel. Arnel could be a good secretary too, and knowing he studied accounting made him my first choice, but he is not permanent. Pinalitan lang niya si Mang Lito saglit habang nagpapagaling ng kanyang karamdaman at babalik na ulit siya sa pag-aaral. Yes sir. I was just swiveling my chair in front of my table. I need reports and it took people time just to give it to me. That's the price I have to pay for firing too many secretaries. Hey William, 5 minutes na and still no reports are handed in this office. Should I fire you all? Mabilis kong ibinaba ang telepono. I really cannot take waiting. Biglang bumukas ang pinto ng office and I saw William rushing to my desk with this apologetic look, but I don't need apologies right now. Sorry sir. Pinisil ko ang sentido ko to calm, but there's no calming for me. Apologies cannot bring back my lost times. Can it, William? I did that unsympathetically. William's face turned pale. No sir. Then get lost and next time don't make me wait. Mabilis itong umalis. I could have fired him, but I am not in the mood right now. Bigla akong lumabas ng bahay nang may marinig akong pagsabog. Nasa bandang talyar iyon, kaya natataranta ako dahil nandun si Tatang. Tang! Kumaripas akong tumakbo dahil nakita ko siyang nakadapa sa sementadong daan. Naglabasan na din ang mga tao sa paligid. Ang iba para makiusyoso at ang mga iba naman ay agad rumisponde. Tang! Ninerbyos na ako dahil hindi pa ito gumagalaw. Agad kong nilapitan kahit mausok pa. Marami ding nagkalat na mga bakal sa paligid. May dugo na dumadaloy mula sa ulo ni Tatang. Kaya hindi ko mapigilang umiyak. Tulong! Tulong! Tulungan niyo po si Tatang! Agad naman na may rumisponde. May tumawag na pala ng ambulansya. May dumulog kay Tatang at binigyan siya ng unang lunas. Ngunit natatakot ako dahil hindi pa din nagigising si Tatang. Sir, kumusta po si Tatang? Bakit hindi pa po siya nagising? Sinundan ko ang mga rescuer na siyang nagbigay ng first aid kay Tatang. Tumayo kasi ito at nagtungo sa nakaparadang ambulansya at kumuha ng stretcher para siguro isakay si Tatang. Huminto naman ito at magalang akong sinagot. Miss, kailangang madala sa ospital ang ama mo. Temporary lang yung lunas na binigay namin at base sa obserbasyon ko, baka seryosong lagay ng ama mo ngayon. Para akong nasabugan din nang marinig ko ang sabi ng rescuer. Parang humina ang tunog sa paligid. Parang nag-slow mo ang lahat at ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis na pagpitik ng puso ko. Para akong namatay dahil sa narinig. Buti na lang, kinalabit ako ng isang taga-amin. Bumalik ako sa wesyo ko. Sundan mo ng Tatang mo, ayun ang ambulansya. Mabilis akong tumango at mabilis na sumakay sa ambulansya. Maigpit kong hinawakan ng kamay ni Tatang na ngayon ay nakapikit pa rin. Walang malay. Hindi ko mapigilang umiyak. Paano na lang kung seryoso ang lagay ni Tatang? Paano ko tutustusan ang pangangailangan sa ospital gayong wala akong trabaho? Kahit may maliit na ipon kami, alam kong kulang pa yun. Tay, lumaban ka ho. Huwag kayong mawala sa amin. Di namin kaya. Nang makarating kami sa ospital, ay mabilis naman na inasikaso si Tatang. Sunod ako ng sunod sa mga nag-aasikaso sa kanya, lalo na sa doktor na siyang tumitingin kay Tatang. Nang matapos ito ay inilibot nito ang mata sa paligid. Nang mamatan ako ay lumapit siya sa akin. Dok, kumusta ho ang tatay ko? Takot akong nagtanong dahil takot ako sa maririnig kong sagot, ngunit kailangan natin i-MRI ang Tatang mo para malaman natin kung anong problema. Bakit hindi pa siya nagigising?
Sa gayon, malaman natin kung anong nangyari sa kanya. Doc, mahal ba yun? May kamahalan din. Sige miss, doon ka na lang makipag-usap sa cash division para may proseso na natin ang MRI ng ama mo. Tumango na lang ako nang nagpaalam na ang doktor sa akin. Nang lumo akong naglakad papunta sa hospital bed kung saan nila punesto si Tatang. May mga nakasaksak na ditong mga aparatos na hindi ko malaman kung para ano o saan gagamitin. Paano na to, Tang? Anong gagawin ko? Gumising ka naman oh. Takot na ako ngayon. Wala akong malapitan para humingi ng tulong. Hindi ko kayang mawala ka. Napasigok na ako dahil sa iyak. Wala akong maisip na makatutulong sa akin ngayon. Ngayon ko lang talaga ikinagalit kung bakit kami naging mahirap. Abangan ang susunod na kabanata. At kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, pakihit naman ang subscribe button, gayon din ang bell icon upang lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Salamat!